Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, mayroon tayong mga espesyal na panauhin. Mga bayani nag-alin ng buhay para sa ating kalayaan. Kilalanin natin ang kanilang mga kwento ng pagkikipaglaban. Unahin natin ang mga huling hari ng Maynila at Tondo na sina Paul G. Densenoy bilang sina Candula at David James M. Barbasa bilang si Rahasilena. Paano naman kaya nag-asa natin sa mga Espanyol? Noong una, nangako ang mga Espanyol na hindi kami pagbabayaran ng buwis at rerespetuhin ang aming karapatan. Ngunit, nang pumanaw si Miguel Lopez de Legazpi, hindi tinupad ng bagong Gobernador General ang pangakong ito. Pinilit kaming magbayad at pinalisan ng kapangyarihan. Hindi kami paparing maapihin ang aming nasasakupan sa sarili naming lupa, kaya kami ay lumaban. Ano ang naging bunga ng inyong pag-asa? Bagaman hindi kami nagtagumpay na tuluyang itaboy ang mga Espanyol sa oras na iyon, naipakita namin na ang mga Pilipino ay may dangal. Ang aming pagkilos ay nagsilbing babala na hindi basta-basta pasisiin ang mga taga-Maynila. Ama! Sunod naman ay ang General ng Ilocos na si Mia J.P. Bodegas bilang si Gabriela Silang. Matapos pumanaw ang iyong asawang si Diego Silang, ano ang nagtulot sa iyo na ituloy ang laban? Nag-alsa kami dahil sa mabigat na buwis at ang hindi makatarungang pagtrato ng mga Kastila sa mga Ilocano. Nang pasnangin ang aking asawa, hindi ako sumuko. Ipinakita ko na ang isang babae ay may kakayahang mamuno ng hukbo para sa kalayaan. Sa kasamaang palad, ikaw ay nagakip at binitay. Ano ang iyong mga aral? Kahit na ako ay pumanaw sa kami ng mga kaaway, ang aking kamatayan ay nag-iwan ng alat sa puso ng mga kababaihan at kalalakihan. Naging inspirasyon ako upang patunayan na ang pag-ibig sa bayan ay walang pinipiling kasarian. At huli, ang namuno sa pinakamahabang pag-asa sa kasaysayan ng Pilipinas at si John Carlos Pedro na Mayama bilang si Francisco de Coron. Bakit naman umabot ng 85 taon ang iyong laban sa buhay? Simula ang galit ko nung tumanggi ang isang pari na bigyan ng Kristiyanong libing ng aking kapatid. Doon ko napagtantawan kung gumalabis ng simbahan at pamahalaan. Itinatag namin ng isang malayang pamayanan sa kabundukan ng Bohol na malayo sa impluwensya ng Espanya. Kahit matapos ang aking buhay, ang aking mga kasamahan ay nagpatuloy, kaya umabot ng 85 taon ang aming laban. Napakatagal yun. Ano ang naging epekto nito sa ating kasaysayan? Pinamalas ko na kayang tumindig ng mga Pilipino sa sarili nilang mga paa sa loob ng mahabang panahon. Ipinakita nito na ang pagkakaisa ay kayang gapiin ang anumang dayuhang kapangyarihan. Maraming salamat sa ating mga bayani. Bagaman magkakaiba ang kanilang panahon at dahilan, iisa ang kanilang layunin, ang itigil ang pang-aapi at itaguyod ang karapatan ng mga Pilipino. Ang kanilang mga sakripisyo ang nabukas ng pinto para sa ating kalayaan ngayon.